Hello po, isa ng pagkagandang araw po sa inyong lahat. So, tinitingnan ko po yung aming mga aglonema dito mga bay. Tingnan nyo, ang legi na. Kaya dapat na silang i-ripat. Ayan, malalagaw na rin sila. Kaya yung gagawin ko ngayon, hahatiin ko sila sa dalawa. Para dumami na naman po yung ating mga aglonema. At para rin palitan ng bagong lupa. Wow! Talagang napakarami na rin nilang ugat. Kumpul-kumpul na. So, kailangan na talaga i-ripat. Yan. So, hatiin natin. So, ganito dapat karami yung nasa isang paso para maganda tingnan. Ito namang iba. So, ganyan na po yung technique ng pagtatanim ng aglonema mga bay. Kasi dati, hindi ako naglalagay ng rice hull sa ganitong aglonema. So, hindi tumutubo. Nung nakadiscover ako na gustong-gusto nila ng rice hull, kailangan marami talaga yung rice hull na ilagay. Tapos may pataba rin na ihahalo. Para tuloy-tuloy na po yung kanilang pagtubo. So maganda rin yung rice hull pag na compost kasi pinong-pino siya at mabuhaghag. So bawasan natin ng konting lupa para medyo bumaon siya. Kasi matataas na sila. Ayan. Ganun lang dapat. So, iiwan natin yung ibang lupa dito. Yung pinakailalim, yung rice hull na bago. Iwasan pa natin to. Ayan. Itong mga lupa dati, i-mix natin. So, balikan yan. Bye-bye. Medyo nakalubog siya. Hindi na ganong tumataas. Kasi pangit tingnan pag masyadong tumaas yung aglonema. Ay, pwede lang natin buti para bumaon talaga. At matibay yung relasyon. Kamayin na lang natin mga bay. So, kung kayo ay merong guantes, kailangan magsuot. Ako, sanay naman ako dito sa pagkakamay ng lupa. Ito naman. Yung iba. Wow, napakaganda oh. Parang buki lang yung ating aglonema. Ito yung gusto ko sa aglonema na to kasi makulay yung dahon tapos ano siya, malalaki. Tapos makintab. Lalo na kapag inaalagaan mo ng husto. Yung sakto sa abono. Napakagandang tingnan. So, yung light requirement nito dito lang po sa shaded area. Pwede siya sa morning sunlight. Kasi ngayon iba na yung panahon, mainit na. Ang bilis masunog ng ating mga halaman. O pwede kayong bumili ng net. So ako dito, wala akong net. Inilagay ko lang sila sa ilalim ng kahoy para hindi masunog. Itong aglonema na to, hindi naman to gaanong alagain. Basta meron lang rice hull mga bay. Tapos may abono yung lupa. Okay na to. At hindi to gaanong aksaya sa tubig. Kasi isang linggo, 2 beses lang dinidiligan.
Kailangan malaki yung paso kasi mabilis siyang dumami. Baluktot na siya sa sa masyadong mataas na kasi bumaluktot na yung kanyang puno. Kailangan pambawasan para mabaon talaga. Ayan. Anon. Ito rice hull na to, aabot to ng mga 1 taon yata bago makompost. Tuloy-tuloy na yung kanyang pagyabong. Kailangan talaga ng mga halaman, kailangan minumonitor mo araw-araw. Madaling araw ko lang sila na didiligan kasi maaga po akong umaalis dito sa bahay. Kailangan nila tinitingnan palagi. Parang rin ba? Baby rin. Ganon din po yung halaman. Pag hindi mo na naalagaan, parang nalulumbay din sila. Kailangan natin magtrabaho kasi mga bay, kasi ngayon crisis. Tapos kailangan talaga para po sa ating araw-araw na pangangailangan. Kailangan pursigi talaga mga bay para gumanda yung garden mo. Ang ganda oh. Wow. Ang yabong pa rin kahit ginawasan na ng kalahati. Yabong pa rin siya. Itong paso na to, tamang-tama rin sa kanila. Ang tagal na tong paso na to. So, simula nung nagtanim ako, ganito na yung tipo na taniman nila. Kasi marami ang lupa na mga ilagay. Okay. Ayan. Ito medyo kakaunti lang yung puno niya. Pero pagkalipas na ilang linggo to, mayroon na naman tong tutubo na maliliit. At yayabong na naman to. Ayan. Ano na lang, dagdag dito. Ayan. Malo na lahat ng ating mga natanim. Kasi hinati-hati natin sa dalawa. Yan, so dumami na ulit. So dito ko lang muna sila ilagay. At pagkatapos kung madiligan sila maya-maya ay ililipat ko na sila sa malilim na lugar. So dito bagay lang naman po sila dito na ilagay. Pero baka po yung araw mamaya sa tanghali mainit na, kaya kailangan talagang ilipat nila. So pag nakadrain na yung tubig, saka na lang natin ilipat para hindi na mabigat. Kailangan basahin natin ng todo yung lupa
para makasipsip sila ng maraming tubig. Kasi marami na silang ugat. Okay, ayan. Tama na yan mga bay. So, yan yung ating natanim ngayon. Salamat po sa inyong pagsubaybay at nakabalik na tayo sa pagbablog. So, kailangan ko talagang magtanim na naman po ng marami dito. Hanggang sa susunod na pagtanim natin mga bay, salamat po sa inyong panonood at mag-subscribe po kayo sa aking channel para mapanood nyo pa po yung ating mga gagawin sa mga susunod na araw. So yung ibang aglonema, piligan din natin para mas lalo silang gumanda. Ayan.